Magsundin ang lahat para sa paggalang at pagbasa ng salita ng Diyos. Magsibukas po kayo sa akin sa aklat ng Mateo chapter 14, verse 22 to 32. Tinuulit ko po, Mateo chapter 14, verse 22 to 32. Ito po ang sinasabi. Agad nang pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinanguna sa kabilang ibayo. Samantala, pinuuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa loob na noon ang bangka at sinasalpok ng mga hayop, sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siya nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparayanin niyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya lumansad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumulog. "Sagipin niyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Pinagpala po ang salita ng Diyos at tiwagan po natin ang kanyang lingkod, Pastor Albert Capitan. Ay po yung manalangin, pwede po natin ito ang magulo. Ganda ng ating respeto sa ating Diyos na buhay. Mga Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo pong banal na salita na aming pagbubuli-buli. Salamat Panginoon sa pagsama ng Santong Espiritu para sa kaunawaan ng aming pag-aaral na ito. Kayo po ang maitaas, wala na po iba. Kayo po ang laging maluwalhati at matakina sa bawat pinapahayag ang inyong mensahe sa lugar na ito. Sa inyo po namin ibinabalikan lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at makakaupo na po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang topic po natin ngayong umaga, o the title, The Hidden Blessings in the Storms of Life. Ito'y connected sa mga nangyayari sa buhay natin, pansamantala dito sa lupa. Pero mamaya hindi na siya hidden kasi igugunyag din natin yung tatlong bagay na mga pagpapala na kahit may mga pagsubok, kahit may mga trials na ating dinaraanan, pero may mga pagpapala na tayong tatanggapin na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng lingkod na patuloy nagtitiis ng bawat hirap na kahit tayo dumaranas ng hirap ay nakakaranas tayo ng pagpapala ng ating Diyos na buhay. Lahat tayo, Kristiyano o hindi Kristiyano, ay nakakaranas ng mga bagyo sa ating buhay. Ito, ang bagyo na ito ay hindi mapipigilan at hindi po ito maiiwasan. Kaya ang kwento ng istorya na tungkol sa mga storms na dinanas ng mga disipulo, ay nakita nila na ang Diyos ay talagang sinasamba, sinusunod na kahit storms of life, storms na literal na storm ay sinusunod ng mga anumang klase na nangyayari sa buhay natin. Ang bagyo sa ating buhay ay hindi aksidente. Ito po ay pinaplano ng Diyos na paraanin tayo. Lahat tayo.
para dalhin sa tamang direksyon ng buhay ng ating buhay Kristiyano. Tayo ay nakakaranas ng pinatatatag ng mga bagay na ito, nagpapatatag sa ating buhay, at isa, ito ay nagbibigay pagkapahayagan kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos na buhay. Napakaraming tao sa Biblia ang nakaranas nito. Isang halimbawa po ito ay si Job. Si Job, kahit na siya ay talagang malapit sa Panginoon, lahat ginagawa, pero nakaranas pa rin ng lahat ng napakaraming hirap, pero hindi siya naglubay, hindi siya nagpapasalamat lang sa mga bagay na tinatanggap niya, yung yaman, material, physical. Talagang pinapasalamatan ng Diyos kahit na yung hirap na dinanas ng kanyang pamilya, kanyang mga nasasakupan, pero patuloy pa rin nagmamahal sa Panginoon hanggang sa ang Diyos ay talagang nakita niya na talagang siya ay nagtitiis kahit anong hirap, pero hindi siya nagsasalita ng against para sa ating Panginoon. Hindi siya nagtatanong kung bakit nangyayari sa kanya yun. Pero nakita sa kahulugan, sa chapter 42 ng Job 42, nakita natin yung gawa ng Panginoon na ibinalik ang lahat ng nawala at patuloy na pinagpala. Ganun din sa atin. Bakit may bagyo tayong nararanasan sa ating buhay? Bakit may bagyo tayong nararanasan? Ito yun. Number one, anumang bagyo, storms are God's means of transportation. Transportation po. Ito ay ang buhay na ito, sabi ng Matthew 14:22. Tandaan niyo po transportation po, hindi transformation. Nagkamali lang yung word na nilagay doon. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Nakita niyo, yung istorya nito, ang sinabi po, pinakain ng Panginoon ang 5,000 tao doon sa lugar dahil sila ay nagkakatipong para dumakurong para pagaling. Humihingi, nagdidesire na talagang pagalingin sila ng Panginoon at ayaw ng Diyos ng mga tao na gugutom. Kaya gumawa siya ng paraan. Ginamit niya yung, dahil umarap sila kung anong makakain, merong bata na naroon, ginamit yung 5 isda at 2 tinapay. Pabalik ka, 5 tinapay at 2 isda. 5 tinapay at 2 isda, ginamit mo yun para mapakain yung 5,000 tao. Hindi kasama ang babae at bata din sa 5,000. Kaya talagang napakabuti ng Diyos. Ito ang mga pangyayari na yun. At isa pa rin, ang sinabi niya, yung sa buong chapter 14, makikita natin doon namatay si John the Baptist. Kaya lahat yun, ang mga kahalagaan ng bagyo sa ating buhay. Bakit mahalaga? Kaya nga ito'y ginagamit niya para mailipat tayo galing sa isang sitwasyon ng pangit. Dadalhin tayo sa mabuting sitwasyon o mabuting direksyon ng buhay natin. Kaya tayo, ginagamit ng Diyos ang bagyo upang ilipat tayo mula sa isang sitwasyon tungo sa isang mas mabuting direksyon. May tinuturo ang Diyos. Kaya ang kailangan lang ay patuloy na magtiwala sa Diyos. Kaya nga sabi ng Romans 10:11, ang nananalig sa Diyos o ang nagtitiwala sa Diyos ay hindi po napapahiya. Ang kailangan lang talaga ay ang lahat ng tao ay talagang magtiwala lang sa Diyos. Dahil lahat tayo daranas ng bagyo sa buhay. Hindi lang yung natural na bagyo. Ito ay bagyo na supernatural na dumarating. Bakit pa napakarami natin problema? Katatapos lang na isang problema, heto na naman. May mga tao nagtatanong bakit kaya namatayan ng minsan sa isang sitwasyon, kamamatay lang ng nanay. Sa susunod, mamamatay naman ng tatay. Tapos mamamatay naman ng anak. Kaya nakapagtataka. Nagtataka tayo. Bakit tayo dumarang sa mga ganun?
pagsubok. Pero ang gusto ng Panginoon, kahit dumating pa yung mga ganyan, may plano ng Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon, hindi aksidente na nangyari yan. At ito ay planado kung bakit nangyayari ang Diyos na nakakalam. Kaya dapat alam natin, ang Diyos ay nagpapadala ng bagyo upang ilayo tayo sa maling landas. Kaya, tinuturuan tayo ng mga bagyo ng buhay para itama ang direksyon. Malayo tayo sa kasamaan, pero dinadala tayo sa mas mabuting bagay. Sabi po ng Jonas, chapter 1, verse 4, ngunit nang sila'y nasa langit na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo. Ang Diyos po nagpadala ng bagyo na yon sa time ni Jonas. Ito sa Jonas yun, sa aklat ng Jonas. Kahit halos mawasak ang barko. Kasi, bakit po ipadala ng bagyo ang Diyos dun sa time ni Jonas? Kasi nga po, si Jonas, imbis na pumunta sa Ninive, nagpunta sa Tarshish. Hindi sunod ang kalooban ng Diyos. Kaya minsan tayo, nakakaranas ng bagyo sa buhay natin kung tayo po hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nagpapadala siya para ma-realize natin, bakit kinahandyan anak? Hindi ka para dyan. Pero matigas ang ulo natin, kaya nakakaranas tayo ng maraming bagyo sa ating buhay. Kaya yan ay pagtuturo, pagtutuwid ng Diyos kay Jonas. Kaya lahat tayo bilang mga lingkod ng Diyos, kung sinusunod lang natin ang kalooban ng Diyos, hindi tayo makakaranas ng mga bagyo ng sobra-sobra. Iba, grabing bagyo. Kababagyo lang, eto na nun, may bagyo na naman. Kaya nakakaranas tayo ng mga ganong klaseng mga pagsubok. Kaya lahat tayo, pero ginagamit ng Diyos lang yan, inaalaw, para ma-realize natin na tayo hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Ginagamit ng Diyos ang bagyo upang dalhin tayo sa isang bagong yugto ng ating buhay. Ibig sabihin, to another level, tinataas niya yung level ng ating Christian life kapag tayo ay nalampasan ang bagyo ng ating mga buhay. Yan po ang dahilan kung bakit tayo may bagyo sa ating mga buhay. Hindi tayo iniiwan ng Diyos sa gitna ng unos. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Kaya nararanasan natin yan. May mga bagyo, may mga unos sa ating mga buhay. Pero ang Diyos hindi nangiiwan. Hindi niya pwedeng iwanan ng kanyang mahal. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga pinili. Pinili niya tayo para humayo, mamunga, at manatili ang ating mga bunga. Yan ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Siya ang gumagabay sa atin patungo sa kanyang kalooban. Minsan laging nasusunod natin yung kalooban lang natin. Tanungin natin, Lord, nagagawa ko yung kalooban mo? O nagagawa ko lang yung kalooban ko? Kaya sabi ng Panginoon sa Lord's Prayer, not my will, but your will be done. Kailangan hindi yung will natin na masunod sa mundo ito. Laging ang kalooban ng Panginoon ang siyang masunod. Kaya sabi ng Panginoon sa Pilipos, chapter 4, verse 6 and 7, lahat tayo ay ang Diyos na nag-iingat sa ating mga puso, sa ating mga isipan, habang pansamantalang sumusunod sa dakilang kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give us hope and a better future. Napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Sabihin nga po natin sa ating sarili, napakaganda ng plano ng Diyos para sa aking buhay. Amen.
Hallelujah. Pangalawa po, storms are God's means of testing. Kaya yung ginagamit ng Diyos ang bagyo para i-testing tayo. Nahihirap po. Pero sinusubok lang tayo kung tayo ay patuloy na magiging tapat sa Kanya. Sabi ng Matthew 14, verse 24 and 25. Samantalang bangka ay nasa laot na ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalamat ito sa amin. Verse 25. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nakita po natin, samantalang baka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalamat ito sa amin. Kaya kapag tayo ay salamat doon sa kalooban ng Diyos, marami tayong madadaanan mga bagyo ng buhay. Kaya kung sa literal, kapag pasalamat doon sa agos, napakahirap po. Nakaranas na ako nakasagay na ganyan Parang kala mo, hindi mo marunong lumagoy. Kaya kinakabahan para mahulog ako. Isa rin marunong. Kaya yun ay literal. Pero sa supernatural, sa ating Christian life, kapag tayo lagi salamat sa gusto ng Panginoon, maraming bagay tayong mararanasan na bagyo ng buhay dahil hindi tayo sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. Kaya lahat tayo ay makakaranas ito. Bakit ba tayo dumaraan sa iba't ibang pagsubok? Number 1, upang patatagin ang ating pananampalataya. Yan po ang dahilan. Para patatagin ang ating pananampalataya. Kaya dumaranas tayo ng mga pagsubok. Kaya bakit? Sabi ng Panginoon, Matthew 11:28, sabi niya, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Ang Diyos ang magbibigay. Siya magbibigay ng solusyon para patatagin ang ating mga pananampalataya. Upang patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Yan yung mga bagay na dapat nating gawin. Patuloy na lumaban sa buhay. Patuloy na magtiwala sa Diyos. Kaya nga sabi ni Hebrews 12:2, "Fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith." Lahat tayo, ituloy lang natin ang ating mata. Katulad, ginawa ni Peter yan una, nakatingin siya kay Lord. Pero dahil naguluhan siya, nakita niya yung hangin. Ang lakas-lakas. Kaya nawala. Ang mata niya hindi nakapokus sa Panginoon, kaya lumubog siya. Ganun din tayo ng mga Kristiyano. Lumulubog tayo sa mga tindi ng pagsubok at problema kung tayo ay hindi nakapokus sa Diyos. Kailangan lang, ang sundin lang natin ay ang kalooban ng Panginoon sa ating paglalakbay, pansamantalang paglalakbay dito sa lupa. Sabi ng Romans 10:11, ang nananalig sa Diyos, hindi po napapahiya. Kaya napakalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo ay patuloy na pinatatatag sa ating pananampalataya at pangalawa, tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya dahil mararanasan natin ang kilos ng Panginoon. Sabi ng 1 Peter o unang Pedro, chapter 1, verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang galisa. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na hindi lumalaga ay sa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Halimbawa, yung ginto. Parang ang ginto,
pinaparaan niya sa apoy, sinusubok kung talagang dalisay. Nagiging dalisay na ng ginto. Sabi doon sa Isaiah, pinararaan siya ng 7 beses sa apoy. Para sa mga gumagawa ng alahas, sa lugar ng may kawayan, yun po ay isang lugar ng alasan. Kaya, taga may kawayan po ako. Kaya nakita ko yung aking mga kapatid na gumagawa ng mga ginto na anong kahit galing sa 24K na ginagawang 18K, 14K, 12K. Kaya nakikita ko yung paano inutong inaan yan, dinadarang sa apoy. Kaya nakikita ko yun, habang dinadarang sa apoy, napakaraming lahat na itatabi para maging dalisay. 7 times. Kaya ganyan po. Yung ating pananampalataya ay dinadalisay din ng Diyos sa pamagitan ng basura. Kaya lahat tayo, para bang yung kay Abraham ng pag-aalay ng kanyang anak na si Isaac. Dalisay ang puso at pananampalataya itong si Abraham. Kaya kahit na pinapaalay yun, masakit sa kanya na ihandog ng kanyang kahit sa isang anak. Ito ay connected din sa ating Panginoon Jesus na inalay sa puso ng Kalbaryo. Dalisay ang puso ng Ama, naging dinalisay din ang puso ni Abraham nang inalay niya ng buong puso ang kanyang anak. Kaya nakita ng Panginoon na dahil sasaksakin niya na ang bata, sabi ng Panginoon, huwag. Alam ng Diyos na si Abraham ay willing na sumunod sa Diyos na umagawa. Kahit mahal na mahal pa niya. Ganun din sa atin. May mga bagay na nasa atin na ayaw natin ibigay sa Panginoon. Pero kung ibibigay natin yon, yung masasamang ugali natin, pag ibinigay natin sa Kanya, papalitan na yun ng magandang pag-uugali ng Diyos. Palitan lang. Kaya tinetestingan lang tayo kung ano man yung itinatago natin, yung inire-reserve natin, ay hindi natin maibigay. Ihandog natin sa Panginoon ang mga bagay na kung sa atin ay pinapahalagahan natin. Pero mas mahalaga ang gusto ng Panginoon ay ang kanyang presensya. Kaya nga napapalitan niya. Kaya sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man is in Christ, he is a new creature. All things pass away, and new thing has come. Mapapalitan lang ng bagong mga bagay na meron tayo, tinetestingan lang tayo kung kaya ba natin itong i-handle. Para maging kung ano yung karakter ng Panginoon na magagamit natin hanggang wakas, habang pansamantalang nakatira dito sa lupa. Pero kung i-analyze lang natin, tayo ay hinuhugod ng Diyos. Kaya dumaraan tayo sa mga testing in life. Karakter ba natin? Yung dating magagalitin, papalitan ng mahinahon ng puso. Kasi tayo, kahit matagal na Christian, minsan nagagalit na. Kasi sabi, nasa laman. Kasi nga tao lang. Pero gusto ng Panginoon na tayo ay patuloy na tumatag sa pananampalataya. Patuloy na magtiwala sa Kanya. Kahit anong hirap, napakarami natin pagdaraanan. Ang gusto ng Panginoon, maging imitator tayo ng Kanyang presensya. Na sinasabi sa Ephesians chapter 5, 1 and 2. Pangatlo, kapag tayo pinadaan sa bagyo ng buhay, patuloy tayong magtiwala. Pinadadaan tayo sa mga bagyo para patuloy na tumatag
at patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo, para masunod lang ang kanyang kalooban, pero darang tayo sa mga testing in life. Marami tayong pagsubok na pagdaraanan. Kaya nga kailangan natin ng lakas. Kaya nga sabi ng Pilipos 4:13, we can do all things through Christ who strengthen us. Siya ang nagbibigay ng lakas para magawa natin ang kanyang dakilang kalooban. Kaya nga sabi ng Joshua 1:9, be strong and be courageous. Sabi niya, kahit saan ka magpunta, I will go with you. I will be with you, sabi ng Panginoon. Kasama natin ng Diyos. Kasi nga, kung hindi tayo magiging matatag at hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi natin mararanasan ang pagsama ng Diyos. Kailangan na susunod sa kanyang dakilang kalooban. Pag sinusunod natin ang ating sarili, nakakalungkot siya sa Diyos. Gusto ng Panginoon, patuloy tayo sumunod kung tayo man ay mga anak ng Diyos. Sabi ng Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all our heart. Lean not in our own understanding. In all our ways acknowledge Him, and He will direct our path. Kaya ang lahat, tatanungin natin, Lord, tatanungin natin ng Diyos, nakasusunod po ba ako sa inyong dakilang kalooban? Ang sarap po nun, na kapag tinatapik tayo ng Diyos, anak, keep up the good work. Anak, sige, patuloy ka lang, anak. Dahil alam natin, malakas ang loob natin kung sinasamahan tayo ng Diyos. Kahit anong hirap, lahat tayo dumanas sa siguro napakaraming bagyo sa buhay natin. Pero nakakaya natin dahil hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos sa mga hirap ng buhay na naranasan ngayon, 2026 at susunod pang mga taon. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, pero hahawak lang tayo sa kanyang banal na salita. Number 3, storms are God's means of testimony. Una, kung paano tayo tinutulungan ng Diyos na kahit duman tayo sa testing, kahit duman tayo sa lahat ng bagay, pero napagbibigay pa rin tayo ng testimonya. Kasi nga bakit? Yung bagyo na napasan natin, for example, sakit, yung bagyo sa tahanan, bagyo sa pamilya, bagyo sa trabaho, ang dami-daming bagyo kahit saan. Pero pag nalagpasan natin ang mga bagyo na yun, makapagbibigay tayo ng matamis na patotoo kung sino si Kristo na nagbigay sa atin ng mga bagay para malampasan ito, ng kalakasan para patuloy tayo makapagbigay ng parangal sa ating Diyos na buhay. Sabi ng Matthew 14:32 and 33, pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga po kayo ang anak ng Diyos. Dito po, nag-testify po, nagpahayag ng kadakilaan ng Diyos ang ating Panginoong Yesus. Pagsakay pa lang sa bangka, sinamba ng Panginoon. Dito, pagdating pa lang natin dito sa bahay-sambahan, sinasamba natin ang Diyos. Kaya una sa ating paglilingkod ay ang praise and worship para bigyan ng parangal ang ating Diyos na buhay. Kaya tayo magbabalik lang, kaya tayo narito para magbalik ng pasalamat sa Diyos. Ano ba ang ginawa ng Diyos from Monday to Saturday? Ano ba yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin? Para pag Sunday, magbalik tayo ng pasalamat at parangal sa ating Diyos na buhay. Kaya tayo sumasamba. Kaya tayo nagtataas sa kamay. Kaya tayo pumapalakpak. Kaya tayo sumisigaw ng kadakilaan ng Diyos. Dahil alam natin, gumawa ang Diyos sa buhay natin. Sa lahat ng may ginawa ang Diyos, pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Lahat tayo. Kaya tayo narito, may hangin. Every blessing is a blessing. Totoo po yan.
Kasi kung bakit tayo gising ngayon, dahil nga para magbigay ng papuri sa ating Diyos na buhay. Kung tayo may mamatay, ang pero pakinabang. Kasi nga, nabuhay tayo para kay Kristo. Lahat tayo, araw-araw, ang buhay natin ay dedicated para sa Diyos. Hindi tayo nagbubuhay para sa sarili natin. Hindi tayo nagtatagumpay para sa sarili natin, para i-promote ang sarili natin. Tayo nagbubuhay para i-promote kung sino si Jesus sa ating buhay. Kung paano natin siya bigyan ng parangal, bigyan natin siya ng kadakilaan, dahil buhay tayo para magbigay ng papuri at kadakilaan sa ating Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Yan lang po. The main purpose kung bakit tayo nabubuhay. Yun ang pagkakalikha sa atin from the book of Genesis. Ang genuine o yung tunay na dahilan kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit ang plano ng Diyos ay mabuhay ang tao na talagang hindi alam ang kasalanan, kundi ang mabuhay para sa bayan ng Panginoon. Yun na lang the main purpose kung bakit nilikha ang tao. Kaya nga inulit. Dahil nagkamali ang tao, nung muli, pinadala niya si Jesus para muling manubalik ang tao na sambahin ang Panginoon. The main purpose ko yun. Kaya nga sabi sa John 4:23 and 24, God is looking for a true worshiper who will worship Him in spirit and truth. Dito po, yung pakikinig natin sa salita ng Diyos, isang worship. Worship po ito. Hindi lang yung praise and worship. Yung ating pagbibigay ng mga iba po, okay, worship yan. Lahat po yan, worship. Lahat ng ginagawa natin, worship. Pagsamba po lahat yan. Maging sa ating pagkatrabaho. Nagkatrabaho tayo, hindi para sa sarili natin. Hindi lang para magkaroon tayo ng limpak-limpak na salapi. Hindi po yun. Tayo pinagtatrabaho ng Panginoon. Kaya nga lahat ng gagawin natin, maging masama ang amo, mabuti ang amo, sabi ng Panginoon, ang Diyos ang dapat napapalanganan. Kaya lahat ng ginagawa natin, magtrabaho man, pag-aaral man, lahat ng ginagawa natin, whatever we do it to the Lord and not to men. Colossians 3:23. Kaya napakahalaga, lahat tayo gumagawa para sa Panginoon. Tayo umupo para makinig. Worship mo yan. Pero, pwede hindi worship kung lagi kayo. Dal-dal-dal-dal. Hindi ka lang ikot. Hindi na worship yan. Hindi ka nakikinig. Di ba? Special pa, natutulog. Kaya nga sabi ng isang pastor, okay lang matulog. Huwag lang ihinig. Pero alam nyo, worship lahat yung ginagawa natin. Sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, isang worship. Yung pagdalo natin, lahat. Worship ko lahat yan. Kaya lahat yung ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya yung paglilipin natin sa music team, isang worship. Not a performance. Not, kahit na anong bang galing natin, kahit na anong talented natin, kung ang ginagawa natin hindi para sa Panginoon, useless ang lahat. Hindi po yung worship. Hindi po yung analista. Hindi, kahit tayo nga po, may kasulatan, sabi sa Revelation, ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. At meron din aklat na bubuksan, ang aklat ng mga gawa. Yung gawa na with the guidance of the Holy Spirit na talagang connected in the Spirit ang ating paglilingkod. Kaya yung ating paglilingkod, nararamdaman natin. Kahit na kung titignan natin, may nagsasabi kapag sa laman lang, naku, yung worship sa laman lang. Paano mo nalaman? Bagang ang tao parang hindi sumusunod sa parang gabay. Sasabihin natin, ay, mahina anointing. Hindi po gano'n. Ito po ay nakabase na kung tayo, ginagawa natin, lahat tayo talagang patuloy na maglilingkod in the Spirit. Lahat tayo in the Spirit kasi Espiritu po tayo. Napatay na Espiritu at binuhay yung Espiritu natin para magbigay ng kadakilaan sa Diyos. Lagi tayong connected sa Panginoon. Kahit tayo ay may trials, alam ng Diyos may trials tayo. Alam ng Diyos may pinagdaraanan tayo dahil nakakonekta tayo sa Espiritu ng Diyos. Kaya alam ng Diyos
kung paano rin tayo ayusin. Ang Diyos ang magbibigay ng solusyon sa mga trials na dinadaanan ng kanyang mga anak. Ang kailangan lang ay sumunod sa gabay ng Panginoon. Bakit may bagyo tayong nararanasan? Sabi rito, ito ang daan para maipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang daan para maipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya lahat tayo may bagyo ng buhay para maipahayag natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng 1 John 4:4, greater is He that is in us than He that is in the world. Kaya yung nasa atin na malaking Diyos ang siyang gagawa para mabigyan siya ng kapurihan. Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Yan ang gusto ng Panginoon, na ang Espiritu niya ang manguna sa buhay natin para makapagbigay ng magandang kapahayagan sa kapurihan at kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Ang mga bagyo sa ating buhay ay isang patutuo ng katapatan ng Diyos. Ang Diyos ay patuloy na tapat sa kanyang mga pangako. Kung hindi man tayo tapat, sabi ng Panginoon, siya ay mananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Yan ang pangako niya. Sabi niya sa Isaiah 46 verse 4, na kahit po pumuti ang ating mga buhok, patuloy na tayong iingatan at patuloy na iniligtas. Yan ang Diyos natin na tapat sa kanyang mga salita. Ang mga bagyo sa ating buhay ay isang paraan kung papaano tayo inililigtas ng Diyos sa lahat ng pagsubok noon at hanggang ngayon. Hindi po ang Diyos ang magliligtas sa atin sa pagsubok natin noon at ngayon. Sabi ng awit 107 verse 29 and 30. Ang bagyong malakas, pinayapan at kanyang pinitigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Nang tumahimik na, sila ay natuwa, naghari ang galak, natamo nila ang kanilang pakay sa ibaing dagat. Ang pakay nila ay laging bigyan ng kapurihan ang ating Diyos na buhay. Yun din ang pakay ng bawat Kristiyano ngayon, na dapat ang ating buhay, ang pakay lang natin ay laging matuwa, maghayang galak, at laging masamba at mabigyan ng karangalan ang Diyos. Kahit anong bagyo, sakit, sa trabaho, sa anumang negosyo, lahat yan, sa pamilya, sa tahanan, sa pag-aaral, lahat tayo may bagyo dyan. In all walks of life, mararanasan natin ang bagyo. Pero yun lang ang gusto ng Panginoon. Laging magtiwala sa Diyos para tumahimik ang lahat ng bagyo sa ating buhay para tayo ay matuwa, para tayo ay magalak, matamo ang pakay na laging bigyan ng kadakilaan ang Diyos. Yan ang talagang purpose kung bakit tayo nabubuhay. Hindi para sa sarili, kundi para sa Diyos ang bigyan siya ng parangal, kahit mga maliliit. Pero maliit o malaki na pasasalamat ko. Yun po ay tinatanggap ng Diyos. Huwag natin kahiya ang mga bagyong pinagdaraanan natin. Minsan, pag may bagyo tayo, kahit marami tayong hirap, hindi, okay lang. Isa pong kaplastikan yun. Ayaw ng Diyos ng plastic. Ang gusto ng Panginoon, totoo, na lingkod ng Diyos. Gamitin natin itong pagkakataon upang ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mahalaga na tayo ay patuloy na magtiwala at patuloy na laging pasakop sa Diyos sa araw-araw, may bagyo o wala,
Patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin yung Panginoon. Ano-ano ba ang mahalagang dahilan kung bakit tayo pinadadaan sa bagay ng ating buhay? Tatlong bagay po. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos upang tayo ibubugin, palakasin ang ating pananampalataya at upang ipahayag ang kanyang kapangyarihan. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18, dito po ako magtatapos. Patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng Diyos. Patuloy kayong lumago sa pagkakilala sa Kanya. Yun lang yung dalawang bagay. Patuloy tayong lumago sa kagandahang loob ng Diyos. Kasi nabubuhay lang po tayo sa grasya. Sa grasya. At nabubuhay tayo ng ating close fellowship sa Panginoon. Yun yung mga blessing na matatanggap natin na siya ay nagbibigay ng tamang direksyon. Kahit tayo may pagsubok, pero tayo po ay tinutulungan ng Diyos para kahit anumang mga pagsubok, pag hindi natin kaya, siya ang Diyos na kakaya para sa ating mga pagsubok. Kakayanin natin sa tulong ng Diyos. Ang pangatlo, tayo po ay makapagbibigay ng kapahayagan ng kagandahan at kabutihan at katatagan at kapangyarihan ng ating Panginoon Yesu Cristo.